Pagpalang araw po sa ating lahat. Ako nga po pala si Angel Jen Agner at welcome po sa aking 365 Daily Devotion ni Pastor Russell Ocampo. At ngayong araw po ay January 28, 2025 at ang topic po natin ngayong araw ay binding and loosing. Tama bang talian ang mga demonyo? And ang scripture po natin ngayong araw ay Matthew chapter 16 verse 19. Sabi po dito, I will give you the keys of the kingdom of heaven, and whenever you bind on earth shall be bound in heaven, and whenever you loose or on earth shall be loosed in heaven. Ibibigay ko sa inyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit, at ang ipahintulot sa lupa mo sa lupa ay ipahihintulot din sa langit. And ang teaching po natin, teaching number 1, the key of the kingdom represents stewardship. Sabi naman po dito na ang susi po ng ating kingdom of Christ ay, ito po ay nagre-represent ng stewardship, na kailangan po ay tayo ay nagtutulungan at magkaroon ng disiplina sa isa't isa. Dahil nga po, tayo po ay kingdom of Christ. And teaching number 2, binding and loosing refer to church discipline. Sabi naman po dito na yung binding and loosing po, ito po yung pagtali or pagtali natin sa mga demonyo nga, yung sabi nga po sa sa ating title na ito po, yung pagtali po natin sa mga masasama, mga masasamang gawain sa mga demonyo, ay ito po ay, ibig sabihin, ito po ay pag-church discipline sa atin. Yung, kunwari po, pag may nagkakamali po na mga leader natin sa church, or tayo pong mga Christians, pag may nagmamali po sa atin at parang tinatali po nila tayo at pinagsasabihan nila tayo, is ito po ay church discipline para po tayo ay madisiplina sa mga ginagawa nating masama. And teaching number 3, God deeply value the purity of His church. Sabi naman po dito na ating Panginoong Diyos po talaga ay malalim na binavalue yung pagiging purity ng church niya po, na pag may nagkakamali po na leader, na pastor, ganyan po, pwede po na pagsabihan, pwede po yun, kasi nga po, ang ating Panginoong Diyos po talaga ay deeply value the purity of the church. And application number 1, avoid binding and losing spiritual powers. Sabi naman po dito na i-apply po natin sa sarili natin, na alisin po natin or wag po natin masyadong anhin yung mga bagay na binding and losing spiritual powers, kasi nga po ang ating Panginoong Diyos po ang gagawa niyan at hindi po tayo. And application number 2, be open to correction from fellow Christian. Sabi naman po dito na apply po natin sa sarili natin na kapag po tayo ay nagkamali at sinaway po tayo ng ating fellow Christian, is okay lang po ito at tanggapin po natin yung pagkakasaway nila at matuto po tayo doon sa pag-correct nila sa atin. Kaya po, ayan, be open to correction from fellow Christian. And application number 3, submit to the leadership of your church. Sabi naman po dito na apply po natin sa sarili natin, na i-submit po natin ang sarili natin sa pagiging leadership of our church, na yung mga pastor po natin, yan po, i-submit po natin ito sa, dapat na maging leadership sila sa church at hindi po tayo, dapat tayo ay may discipline sa church at dapat na wala tayong maling ginagawa, dahil nga po, tayo po sila po ang leader ng church. And discussion, what should we be? Humble and open to correction from fellow Christian. Para po sa akin, para po sa devotion ngayong araw, na
dapat po talaga na maging humble tayo pag tayo po ay nagkakamali, at dapat maging open tayo sa mga correction na binibigay sa atin ng fellow Christian natin, para po sa atin din po at para maging disiplina rin po tayo sa loob ng ating church. And dahil lang po ngayong araw, maraming salamat. God bless.